Nakita natin sa Season 1 na nagawang pigilan ni Kafka ang Kaiju number 8 sa pagwawala at tangkang pagpatay sa Director General na si Isao Shinomiya. Pinagtanggol din ni Captain Mina Ashiro si Kafka at inilahad ang lahat ng naitulong niya sa 3rd Division. Dahil dito, pinatigil na ni Isao ang pagbitay kay Kafka upang gawing numbered weapon. Nakarating na din ang balita na ito sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi pa din ligtas si Kafka. Kailangan niyang makumbinsi ang mga higher-ups na mapapakinabangan siya ng Defense Force sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Simulan na agad natin ang Season 2 Episode 1. Biglang may pumasok dito. Humingi ito ng tawad sa matagal na paghihintay niya. Ito ang Vice Captain ng 1st Division at narito siya para isama si Kikuru sa office ng captain niya. Si Kikuru pala ay pansamantalang inilipat din katulad nila Ichikawa at mapupunta siya dito sa 1st Division. Ang 1st Division pala ang pinakamalakas na division sa buong Japan, kaya ito ang perpektong lugar para sa pagsasanay niya. Kumatok na dito ang Vice Captain. Excited na si Kikuru na makilala ang 1st Division Captain at sisiguraduhin niyang matuto mula sa kanya. Ipinakita dito si Gen Narumi. Adik ito sa computer games at sobrang daming kalat sa kanyang office. Hindi ito inaasahan ni Kikuru. Agad na pumasok dito ang Vice Captain at sinipa si Captain Narumi. Labis itong nagalit dahil nasira ang kanyang PS5. Wika ng Vice Captain na sinabi niya na maglinis ito dahil pupunta siya dito. Nangatwiran naman ito na kahit nagsabi siya na maglinis, nasa sa kanya pa din kung gagawin niya ito o hindi. Sinipa ulit siya dito ng Vice Captain, dahilan para masira ulit ang mamahalin niyang laruan. Nagtatalo dito ang dalawa habang si Kikuru ay pinagmamasdan lang sila. Dito na nga ipinakilala ng Vice Captain ang kanyang captain. Hindi alam ni Kikuru ang sasabihin. Hindi niya ito kayang irespeto. Wika ni Captain Narumi na siya ang anak ni Isao. Marami siyang naririnig tungkol dito. Nag-focus dito si Kikuru at nagpakilala sa magiging captain niya. Nagpasalamat ito sa pagtanggap sa kanya sa 1st Division, pero pinatigil siya ng captain dahil hindi niya kailangan maging formal. Isang bagay lang ang kailangan niya. Pero bago pa niya ito masabi, bigla na lang may announcement na may kaiju na umaatak sa kanilang base. Tinanong ni Kikuru kung ano ang tinutukoy ng captain. Wika nito na malalaman din niya ito kapag nakita niya kung paano sila lumaban. Narito ang isang dambuhalang kaiju. Nagpamalas ng matinding firepower ang Vice Captain gamit ang kanyang cannon suit. Dahilan para mag-iba ng daan ang kaiju. Namamangha si Kikuru na highly skilled ang mga ito. Ang bawat isa sa kanila ay kayang maglabas ng 40% combat power. Mas mataas ito sa mga platoon leader class. Bigla siyang tinawag ng captain. Dito sinabi ng captain na ang ugali, itsura at sipag, hindi ito ang mga hinahanap niya sa kanya. Isang bagay lang ang hinihingi niya. Tumalon ito sa helicopter at sinaksak ang kaiju gamit ang malaki niyang blade. Pagkatapos ay pinasabog ito. Sa isang iglap, napulbos ang higanting kaiju. Ang hinihingi ng captain ay magpakita si Kikuru ng nag-uumapaw na lakas. Hindi niya kailangan ng isang tao na magalang pero walang silbi. Natutuwa naman dito si Kikuru. Si Gen Narumi pala ang pinakamalakas na anti-kaiju officer sa kasalukuyan. Makikita sa dyaryo na si Captain Ashiro ang tumalo sa kaiju na umatake sa Tokyo Bay. Labis itong ikinagalit ng captain dahil bakit si Ashiro ang nagte-trending kahit siya naman ang tumalo sa kaiju na ito. Nabasa pa niya dito ang masasamang comment tungkol sa kanya. Dismayado si Kikuru sa nakikita niya. Tanong nito na bakit ayaw sagutin ng captain ang kanyang phone dahil kanina pa ito nagre-ring. Wika ni Captain Narumi na boring ang meeting kasama si Isao at Hasegawa, kaya bakit niya sasayangin ang kanyang tanghali doon. Sinipa siya dito ni Vice Captain Hasegawa dahil iyon ang trabaho niya. Pagkatapos ay hinila siya nito papunta sa meeting. Tinanong ni Captain Narumi kung ganun ba ito kaimportante. Paliwanag ng Vice Captain na tungkol ito kay Kaiju number 8. Makikita dito si Kafka na nagpapalakas.
5 araw na ang nakakalipas pero wala pa din siyang nagagawa na kahit na ano. Porsigido ito na patunayan ang sarili at bumalik sa kanyang mga kasamahan. Sa kasunod na panel, makikita dito si Kafka kasama si Captain Narumi. Sila ay nasa Director General Office. Hindi maintindihan ni Kafka ang mabilis na mga pangyayari. Bakit nandito ang 1st Division Captain? Tinawag siya dito ni Director Isao dahil ilalagay pala niya siya sa 1st Division. Ang Kaiju number 8, ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan, ay sasali sa pinakamalakas na anti-kaiju combatant para gumawa ng isang malakas na division na kayang harapin ang kahit gaano kalaking delubyo. Binibigyan niya siya ng pagkakataon para ipakita ang kanyang lakas. Gamitin niya ito sa susunod na misyon upang makumbinsi ang lahat sa kanyang halaga. Pero bago pa makasagot si Kafka, ay tumutol dito ang captain dahil ang pinakamalakas na division ay sapat na dahil sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na itong umalis pero hindi dito pumayag ang direktor. Paliwanag nito na ang Kaiju number 9 ay nagaanyong tao at nagtatago pa rin hanggang sa ngayon. At ang Kaiju number 10 naman ay gumawa ng isang hukbo ng mga kaiju at umatake. Ang mga kaiju na ito ay iba sa mga nakaharap nila. Patuloy na nag-e-evolve ang mga ito at ang isang natutunan nila simula pa noon sa oras na ang kanilang kayabangan ay sinabing under control na ang lahat. Dito nagaganap ang pinakamalalaking pagsubok na hindi nila inaasahan na mangyayari. Payo ng direktor na kailangan din nila mag-evolve. Nadismaya dito si Captain Narumi dahil walang tiwala sa kanya ang direktor. Wika nito na kung ganun gawin nilang weapon ang Kaiju number 8 para magamit niya ito upang matupad ang gusto ni Direktor Isao para magkaroon ng walang katulad na division. Nagulat dito si Kafka. Nagsalita ito na hindi pa siya pwede mamatay sa ngayon dahil may mga bagay pa siyang kailangan na gawin. Kaya tatanggapin niya ang posisyon na ito at nakahanda na siyang paglingkuran ang 1st Division. Sumaludo ito sa kanya. Wala nang nagawa dito ang captain at sinabi na wala siyang pakialam sa nararamdaman at sitwasyon niya. Magpakita siya ng resulta. Dagdag pa nito na kung magwawala ulit siya, ang captain na mismo ang tatapos sa kanya at gagawin siyang suit nito. Nagpasalamat dito si Kafka. Makikita na nagkaroon na dito ng mission sila Kafka. Naiintindihan ni Kafka na ito ang tsansa niya para patunayan ang sarili. May dumating dito na mga insektong kaiju. Una itong nakarating sa zone ni Kikuru. Inutusan ng captain ang Shinonome Platoon na i-assist si Kikuru at magbigay ng backup kung kinakailangan. Makikita dito na inaatake nila ang kaiju. Nang bigla na lang sumugod si Kikuru at winasak ang kaiju sa isang atake lang. Nagulat dito ang mga officers. Pero hindi dito masaya si Kikuru dahil hindi ito sapat. Mas mabilis pa din sa kanya ang vice captain at ang atake ni Captain Ashiro ay higit na mas mabigat. Hiniwa ni Kikuru sa dalawa ang kaiju na ito. Talagang napabilib niya ang kanyang mga kasamahan. Makikita na may kaiju sa likuran ni Platoon Leader Shinonome pero pinatay din ito ni Kikuru gamit ang kanyang baril. Wika pa nito na maging alisto ang Platoon Leader. Naiinis ito sa ugali ni Kikuru. Wika niya na mukhang magkakasundo silang dalawa. Hindi makapaniwala ang mga ito na first year pa lang si Kikuru. Mas malakas pa siya kay Captain Narumi noong siya ay first year pa lang. Pero hindi ito pinansin ng captain dahil may iba siyang iniisip. Ang mga Ant-type kaiju ay bihira lang umahon sa ibabaw ng lupa. Madalas ay nakikita ang mga ito kapag aksidenteng natamaan ng ginagawang tunnel ang lungga nila. Pero kahit kailan ay hindi pa nangyari na lumabas ang mga ito ng sabay-sabay. Parang katulad ito ng nangyari sa 3rd Division Base. Sa madaling salita, mayroong leader na nag-uutos sa mga ito at mayroon silang malinaw na pakay. May namataan na kaiju sa zone ni Kafka. Sinampal niya dito ang sarili at siya naman ang kikilos. Inaabangan ng mga higher-ups ang abilidad na ipapakita ni Kafka. Biglang bumungad sa kanya ang isang Ant-type kaiju. Nag-partial transformation dito si Kafka at sinuntok ang kaiju. Pero makikita na hindi man lang ito nasaktan sa atake niya. Inatake nito si Kafka
na nagawa naman niyang maiwasan. Tanong ng deputy director na bakit hindi siya nagtatransform. Alam din ni Kafka na hindi niya ito matatalo kapag hindi siya nagtransform. Ngunit natatakot ito na mawala ulit sa kanyang sarili at mapahamak ang iba. Pero naiintindihan niya na hindi ito ang oras para magdalawang isip. Kailangan niyang manatiling buhay at gumawa ng daan patungo kay Mina. Magtatransform na dito si Kafka. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito natuloy. Dahilan para mawala siya sa focus at matamaan ng atake ng kaiju. Wika nito na hindi siya makapag-transform. Hindi ito maintindihan ni Kafka, pero nagsalita ang operator na may isa pang malakas na kaiju na nasa zone niya. Posibleng ito ang Honju. Naiintindihan ng captain at vice captain na nagpakita na ang leader. Sinabi ng operator na ito ay nasa ilalim ni Kafka. Biglang lumabas si kaiju number 9. Napagtanto ng captain na ang target nito ay si kaiju number 8. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episodes. Araw-araw ako maglalabas ng bago. Nasa dulo din pala ang shoutout natin. Balik tayo sa kwento. Dito nga lumabas si kaiju number 9. Nagtataka ito dahil naramdaman niya na narito si kaiju number 8 pero hindi niya ito makita. Hinala nito na maaaring si Kafka ang kaiju number 8. Nagulat si Kafka na kaya din makadetect nito ng kaiju pero hindi na siya nakakilos nang binaril siya ng kaiju number 9. Napasigaw si Kafka sa sakit. Agad na tinanong ni Captain Narumi kung ano ang status ng transformation ni kaiju number 8 pero pinaalam ng operator na hindi ito makapag-transform. Sinabi ni Vice Captain Hasegawa na kailangan nila ng plano kung hindi mawawala sa kanila si kaiju number 8. Dahil identified kaiju ang kalaban nila, si Captain Narumi ang lalaban dito. Pero bago pa siya makaalis, bigla na lang may lumabas na isa pang kaiju number 9 sa harapan niya. Hindi maintindihan ng mga ito ang nangyayari. Hinala ng captain na maaaring hinati niya ang sarili o dalawa talaga ang kaiju number 9. Naiintindihan ni Platoon Leader Shinonome na hindi makakaalis doon ang captain nila. Kaya balak niya na siya na lang ang pumunta para iligtas si kaiju number 8. Pero bigla na lang nabuhay ang mga kaiju na tinapos nila kanina. Alam nila na may gantong report din sa 3rd Division kung saan nabuhay ulit ang mga napatay na kaiju. Sa isang iglap, nabaligtad na ang sitwasyon. Ang mga kaiju na nabuhay ulit ay mas naging malakas. Nababahala ang mga ito na sa oras na dumating ang kaiju number 9 ay nabago ang sitwasyon ng laban. Sa wakas, natapos na si kaiju number 9 sa pagbuhay sa mga kaiju. Ang susunod naman niyang plano ay patayin ang pinakamalakas na kaiju at kunin ang kapangyarihan nito. Walang humpay nitong inatake si Kafka. Makikita na hindi na niya ito makayanan. Pinilit mag-transform ni Kafka pero hindi siya nagtatagumpay. Na-corner na nga siya dito ni kaiju number 9 at nagpaalam na din ito sa kanya. Pero bigla na lang sumulpot sa itaas si Kikuru at hiniwa ang kaiju number 9 sa dalawa. Nagtataka ito dahil pamilyar sa kanya si Kikuru. Sagot naman ni Kikuru na hindi na niya iyon kailangan alalahanin pa dahil papatayin din naman niya siya dito. Narito si Kikuru, kaharap ang kaiju number 9. Tatayo na dito si Direktor Isaw para puntahan ang kanyang anak pero pinigilan siya ng Deputy Director. Paliwanag nito na ang plano ng direktor, nakikilos lang siya kapag nagwala ulit ang kaiju number 8. Hinahangaan niya ang kanyang paninindigan pero ang paggamit ng numbered weapon ay bumabawas sa kanyang lifespan. At kapag paulit-ulit niya itong ginamit, ito ay nakamamatay. Naiintindihan naman ito ni Isaw at isa pa, ito ay magiging pagsasanay para sa mga susunod na generation. Tinanong ni Kikuru kung kaya ba mag-transform ni Kafka. Pero sagot nito na hindi. Paulit-ulit na niyang sinubukan pero bigo siya. Hinala ni Kikuru na baka may kinalaman dito si kaiju number 9. Nagpaulan dito ng bala si kaiju number 9. Wika ni Kikuru na atakihin niya ito para makapag-focus si Kafka sa pagtatransform niya. Naiinis na inamin ni Kikuru na kailangan niya ang kapangyarihan ni Kafka para talunin ang kanilang kalaban. Dito na nga kumilos ang dalawa. Nagagalit dito
ang Kaiju number 9 dahil hindi ito patas. Pero bigla na lang naging dalawa ang ulo nito at pinaulanan ng bala si Kafka at Kikuru. Naiinis si Kikuru dahil hindi niya mabasa ang mga kilos nito. Tinamaan siya ng atake sa kanyang tagliran. Natutuwa si Kaiju number 9 dahil natalo na niya ang isa. Nag-aalala si Kafka sa kanya pero bigla na lang sumulpot si Kikuru sa gilid ng Kaiju number 9. Nagawa niyang hiwain ang mga kamay nito. Determinado si Kikuru dahil ayaw na niyang mawalan ng bagay na wala man lang siyang nagagawa na kahit na ano. Sa pagkakataong ito, siya naman ang magliligtas. Matapang na nakikipaglaban si Kikuru. Namamangha dito ang deputy director. Malaki na ang iginaling niya. Parang nakikita niya lumaban ang kanyang ina noong ito ay bata pa. Ito si Hikari Shinomiya, ang 2nd Division Captain ng Defense Force. Gumagamit din ito ng numbered weapon at ito nga ang weapon number 4. Ang itsura nito ay maikukumpara sa mga Valkyrie. Maraming mga bata ang naiinggit kay Kikuru dahil ang nanay niya ang pinakamalakas sa lahat ng ina. Pinagmamalaki naman siya nito. Proud si Kikuru sa kanyang ina. Nakauwi na ng bahay si Hikari at masaya siyang sinalubong ni Kikuru. Binawal naman ni Isaw si Kikuru dahil pagod na ang kanyang ina. Pero kahit na ganun ay nakipaglaro pa rin ito sa kanya. Kinuwento ni Kikuru na napanood niya sa balita na sinasabi ng lahat kung gaano kagaling ang kanyang ina. Tinanong ni Hikari kung mayroon bang nasaktan. Sagot ni Kikuru na wala. Natutuwa itong malaman ng kanyang ina. Pero napansin ni Kikuru na may injury ito. Ikinuwento ni Hikari na medyo malakas ang mga kaiju na nakalaban nila ngayong araw, pero ayos na siya. Dito sinabi ni Kikuru na sasali siya sa Defense Force at ililigtas ang kanyang ina. Nagulat dito ang mag-asawa. Wika ni Hikari na kung sakaling nasa panganib si Kikuru ay ililigtas niya ito. Pero makikita dito ang burol ni Hikari dahil sa isang cluster type catastrophe kung saan lumabas ang Kaiju number 6, isinakripisyo nito ang kanyang buhay para matalo ang Kaiju. Hindi makapaniwala si Kikuru sa mga nangyari. Sinisisi nito ang sarili dahil sinabi niyang poprotektahan niya ang kanyang ina. Humihingi ito ng tawad, pero nang makita niya si Isaw na pinipilit na tatagan ang sarili, huminto ito sa pag-iyak. Ipinangako nito na magpapalakas siya at poprotektahan ang lahat para sa kanyang ina. Wala siyang kakampi na mamamatay habang siya ay narito.